What's up mga ka-acid natin dyan? Nandito naman si Cardo Talisay mga ka-acid. Ang vlog natin ngayon ay tungkol yung mga tips ni Cardo Talisay para hindi tayo matakot sa acid reflux mga ka-acid. Siyempre bago ang lahat ay kakamustahin ko muna kayo na sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Lalo na dyan yung mga baguhan na nahirapan sa acid reflux. Pag 1 month ka pa lang, talagang mahirap yan. Lalo na pag 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hanggang mag 1 taon, napakahirap. Ang dadanasin mo talaga dyan pag malakas talaga yung acid reflux mo. So, ano ba yung mga tips ko mga ka-acid? Ang mga tips ko, halimbawa, sa sakit ng ulo, kung masakit ang ulo nyo, ang ginagawa ko kasi talaga dati, masakit talaga yung ulo ko. Talagang nag-exercise ako. Talagang pinipilit ko yung sarili ko na katulad ng lakad-lakad ko kasi kung mag-i-stay lang ako sa bahay, inisip ko lang mangyayari. Tapos ayun, nawawala na yung sakit ng ulo mo, tapos ganun. Tapos masakit din yung ulo ko, minamassage ko yan. Relax ko lang, talagang massage lang dito. Massage. Dito, masakit. Masakit talaga dito eh. Sakit dito eh, masakit. Massage mo lang, i-massage. Tapos nga yun, exercise, lakad-lakad, hanggang mawawala yan. Yung masakit ng ulo ko, nag-ano ko sa tindahan nga namin. Ayun, talagang inaano ko yung sarili ko na na nilibang ko ba. Tapos inom ako ng tubig. Minsan kasi pagka masakit din ang ulo natin pagka kulang tayo sa tubig. Ayun mga ka-acid. Tapos yung yung heartburn. Sa heartburn pag yung kasi kaya naman tayo nagkaka-heartburn pag acid din yan umakyat dito yan sa dibdib natin. Parang tinutusok yan. Kailangan pagka kaya tayo nagkaka-heartburn kasi nga umakyat yung acid natin dito. Kaya akala natin sakit sa puso yan. Kaya tayo nagkaka-heartburn. Kailangan yan, pagka baguhan ka pa lang, dahan-dahan lang yung pagkain. Hindi naman dahan-dahan. Yung talagang parang lang, normal lang. Parang ganun lang. Tapos, sa naman, sa sakit sa tiyan, minsan talagang dati, ang kalakasan pa ng acid reflux ko, humihilab talaga yung tiyan ko. Talagang, iyan ang pinakamatindi rin sa naranasan ko. Yung hilab niya, kakabahan na ako niyan. Kasi iba yung hilab niya na parang, dimintindihan, parang ginaganon din, halukay na talaga yung tiyan mo. Doon nga umiyak eh. Yan mga ka-acid, pag tiyan na talaga nagreklamo, yan na. Kailangan talaga, ang tips ko dyan, pag yung tiyan na talagang humihilab, kainan mo lang. Talagang huwag ka magpagutom kasi mo lang yung pagkain. Huwag ka magpapalipas talaga ng pagkain lalo na pagbaguhan ka pa lang. Kailangan mga kung 4 naman dire-diretso, 5 buwan, walang palipas-lipas dun. Kasi ako yung galing ako ng ospital. Nalipasan din ako ng gutom. Tapos nagbiyahe na agad ako. Pumunta ako, nalipasan ako, kumain na kami, 1:30 na. Umilab yung tiyan ko. Pero 1:30 na kami nakakain, naka-recover naman ako, pero nag-iba na naman yung timplada ng katawan ko. Parang lamya na ako. Kaya kailangan talaga huwag tayo magpagutom. Kailangan normal lang ang pagkain, ganyan. Tapos yung sa hilo, yung nahihilo ako lagi, parang kasing high blood yan eh. Kaya doon ka talagang kakabahan ka talaga. Lagi yung gumaganong-ganon yun, kaya parang alasing. Alam mo yung lagi kang lasing eh, araw-araw lasing. Dati talaga nagiinom ako. Ay, alam ko naman yung lasing eh. Alam natin yung mga lasing na, alam natin yung feeling na lasing, lalo na tayo mga lasinggero. Alam natin yan. Tapos, pag nahihilo ako, nasa simbahan nga ako, gumaganong-ganon yung, gumaganong-ganon. Tinitis ko lang.
Sabi mo, hindi naman ako babagsak. Kung talaga babagsak ako, di dati. Sana bumagsak ako. Talagang ano yun, acid reflux din yun. Yung sama yung hilo talagang magagalong-galong ka. Pinapabayaan ko lang yun mga ka-acid. Hanggang na-control mo, makukontrol mo rin yung hilo na yan. Tapos yung mga ngalay lahat ng mga binti, ngalay ng mga katawan. Yung mga ganyan, exercise lang yan talaga. Kasi lahat ng katawan natin kailangan ng mga exercise. Yung buong katawan natin yan, lahat yan. Kailangan kasi gumagalaw tayo buo. Ay kung puro higa lang tayo, tapos puro cellphone pa. Cellphone lang, walang mangyayari talaga. I-stay ka lang sa bahay. Yun. Lahat ng mga ngalay-ngalay. Tapos minsan minamassage ko rin yan. May mga pamassage ako dati. Tapos yung sa tiyan pa rin pala, yung dati nag-ano ko ng ano, yung malakas pa yung acid ko, yung sa bote. Nilagay ko yung mainit, mainit, tapos ginaganon-ganon ko yung tiyan ko. Lumabas din yung ano, yung hangin niya. Utot ako ng utot noon kasi yung time na ano, malakas yung acid natin. Ayun nga, hindi lumalabas yung hangin sa katawan natin. Para ano, parang ano rin yan eh. Yung ano nga, yung hangin sa loob ng katawan. Para mailabas natin yan. Iutot natin yan. Ayun, naglagay ako ng bote, tapos ginaganon-ganon ko sa tiyan ko yan. Ganun yung mga acid, yung kalakasan ng acid ko, yung gumaganon-ganon pa yung ulo ko, halos kasi lumalabas nga dito yung hangin sa ulo ko, gumaganon-ganon. No? Tapos yung ano nga, dati hindi talaga ako ano, mga ka-acid. Yung lagi ako nilalamig. Lagi kasing nilalamig niyan kasi wala ka ng init eh. Yung katawan mo, malamigin ka na, laging lamigin ako. Pero dati hindi ako lamigin. Tapos yung nagkaroon ng acid reflux, syempre wala nang ano. Naging lamigin ka, lalo kang nilalamig. Lalo kang nilalamig niyan. Ayun naman, kailangan talaga ano, ang ginawa ko, nagsuob din ako eh. Nag-ano ako ng kumot. Tinakpan ko yung kumot. Naglagay ako ng ano, ng tubig na maligamgam, nilagyan ko ng asin. Ayun, ganyan magsuob kasi yung ano, nakakatulong yun. Sinakpan ko yung kumot, tapos may maligamgam na tubig, yung pinakulo na ano, na tubig. Tapos takpan mo ng kumot, yung pagpapawisan ka ng malagkit nun. Ang sarap nun pagka natapos. Para ka kasi din nilalagnat nun eh, pagka ganun eh, pagka may acid reflux ka. Huwag ka namang araw-araw magsuob, hindi rin maganda. Kailangan yung, sa isang linggo, isa o 2 beses, ganyan. Para lumabas yung mga toxic sa katawan natin, yung mga ano, magpawis tayo. Kasi hindi tayo nagpapawis talaga. Ang pag nagka-acid reflux ka, hindi ka pagpapawisan kahit anong gawin mo. Kahit na minsan yung nagtatakbo ka na, nagja-jogging ka na. Hindi ka pagpapawisan yan, hindi ako pinagpapawisan. Tapos ngayon, tagaktak na yung pawis ko, puro pawis na pawis ako eh. Lagi tayong pawis. Pag nasa palengke tayo, mga ka-acid natin dyan. Pawis na pawis. So, ano pa ba yung mga, ano natin, yung mga tips natin dyan, mga ka-acid. Yung sa mata naman, yung sa mata, siguro, kung talagang ano yan, pagkatapos kumain, bago kumain, nagbe-blurred talaga yung mata. Talagang parang lumalabo-labo, gano'n. Yan, lumalabo-labo yan. Iwasan lang natin na ano, pagkagising, pagka masyadong huwag muna magbasa ng tubig. Kasi yung mata din yan, isa rin yan sa nagpapalabo ng mata. Tapos talaga pagka malakas yung acid mo, talagang lumalabo talaga yan. Pero pagka umano naman na yung acid mo, bumaba na, kaya normal na, yun, magiging okay na yung mata mo. Minsan magpaparamdam, parang minsan lang, minsan magpaparamdam, minsan hindi, parang gano'n yan. Ang kasi, pero huwag kayo matakot, talagang gano'n, natural yan sa buhay. Kasi hindi naman tayo pabata, o puro patanda tayo mga ka-acid.
So yun nga, sa lahat ng mga baguhan sa mga acid reflux, magtanong lang kayo, susunod sasagutin natin lahat yan, mga katanungan nyo. Yun lang ang vlog natin. Siyempre, ang natutunan natin dito, nagkasakit tayo, pagka tayo, hindi habang buhay na malakas tayo yung katawan natin. Kasi ako naranasan ko rin na humina yung katawan ko. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yan na malakas tayo ngayon, malakas tayo bukas, malakas tayo. Hanggang kailan tayo malakas? Kasi ako nga naranasan ko na humina yung katawan ko. Nang isang iglap lang humina talaga. Wala akong lakas. Hindi ako makabuhat, hindi tayo makalakad, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Humina talaga yung katawan ko kasi humina yung immune system natin dyan, mga ka-acid. Kaya ang tutunan ko dyan, huwag tayong magyabang. Ngayon, kung malakas tayo, gamitin natin sa maganda. Gamitin natin, magtrabaho tayo kung ano yung dapat trabahuhin, tapos tumulong tayo sa asawa natin, sa magulang natin, ganun. Para at least bigyan pa tayo ng lakas ni Lord ng lakas at maging masigla yung katawan natin. Yun, papasalamat din ako lagi, mga ka-acid. So sa mga nahihirapan lang sa acid reflux na yan, wag lang kayo magpanik, wag lang kayong masyadong kabahan kasi marami naman talagang gumaling. Isa na ako doon. Yun nga, papasalamat natin. Huwag kayong kabahan na gano'n, huwag kayong magbukmok. Ano nyo lang yung sarili nyo na sa mga bagay na gagawin nyo pa. Kung ano yung mga ginagawa nyo dati, gawin nyo pa rin. Kasi para hindi kayo masyadong malungkot. Kasi pagka ang kalungkutan talaga, nagpapalala yan. Pagka nagka-acid ka, yan nagpapalala dyan. Pag nalulungkot ka na, kasi sasabihin mo sa sarili mo, hindi ka na normal. Ganon yan, mga ka-acid. Pag naisip mo hindi ka na normal, siyempre malulungkot ka. Ngayon, gawin mong normal ang hindi normal. Ganyan yan, mga ka-acid. Iwasan nyo lang matakot. So, andito na lang, mga ka-acid. Lagi kayo mag-iingat and God bless sa inyo. Cardo Talisay, ang naagabay lang lagi sa acid reflux.